Ang sabi po sa Isaiah 53:4 and 5, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iparusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So ito pong atin pong binasa, mga minamahal. Doon po sa lahat na gusto po magpagaling ng mga may sakit at karamdaman, at lalong-lalo na po doon sa may mga sakit at karamdaman. Malinaw po rito na ito pong ating binasa ay nangyari na, naganap na, hindi po mangyayari pa lang. At ang malinaw pong pinapaabot dito o dinidiscuss ay yung patungkol po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kung tayo po ay mag-aaral po ng Messianic theology, nang ibig pong sabihin ay patungkol sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang pagdating sa mundong ito, sa kanyang pong pagdurusa, sa kanyang kamatayan, pagbuhay na maguli. Isa po sa napakagandang kunan po ng malinaw na description sa buong kasulatan, lalo na po sa Lumang Tipan, ay ang Isaiah 53:4 and 5. Kasi dito po ay actual na isinulat po ng prophet Isaiah yung mga bagay na aking ipinaabot. At dito po ay nakasaad yung kadahilanan, reason o purpose kung bakit dumating si Jesus. Bakit po siyang pumayag na magdusa sa krus ng Kalbaryo, yet, ala naman siyang kasalanan. Bakit po siya pumayag na hatawin ang latigong bakal, sipain, duraan, saktan, uray, limurahin? Wala naman po siyang ginawang mali. At dito po ay malinaw po ang kadahilanan upang bayaran po yung ating mga kasalanan. Now, bakit napakahalaga pong bayaran ng ating mga kasalanan? Yung kasalanan po ng isang katauhan. Kasi, yung kasalanan po, sa katotohanan lamang po, kung kukunin po natin ang strong term sa Bible, ay pwede natin gamitin yung salitang siya po ay salot sa buhay ng tao. Salot. At isa po itong dahilan kung bakit marami pong tao sa term ng mundo ay nakakarma, nasa ilalim ng sumpa. Ang iba pa nga pong term na ginagamit ay napipesti ang buhay. At ando doon po sa kalagayang kaawa-awa ang kalagay, kalunos-lunos. Yun po kasi ang ibig sabihin po talaga, sila po ay nasa salot, nasa sumpa. Yun po yung kasalanan. At ayaw po ng Panginoon na yung kanyang nilikat nilalang sa kanyang anyot wangis ay makaranas po ng ganitong klase pong buhay. Kasi hindi niya po ginawa ang sangkatauhan upang magdanas dito. At kung gusto niya pong matamo ang kaligtasan, kagalingan, kalayaan, at sa lahat ng gawa ni Satanas, ang una niya pong gawin ay ito, lumapit sa Panginoong Jesucristo. Lumapit sa Kanya. Ikalawa, hingi natin ng tawad yung ating mga kasalanan. Kagaya ng sama ng loob, inggit, tampo, hinanakit, habag sa sarili, hindi pagpapatawad, pagsisinungaling, mga likong gawa, pagkakalunya, pakikiapid, addiction sa alak, sigarilyo, sugal, bawal na gamot, paninirang puri, pagpapagamot sa albularyo, espiritista, fake healer, tarot reader, mangkukula, mananawas o manghuhula. Hingi natin ng tawad ang lahat ng kasalanan alam natin ginawa natin. Ikatatlo, ibigay natin ang buhay natin kay Jesus. Tanggapin natin siya bilang ating personal na Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay. At ikaapat, manatili tayo sa Kanya at sa Kanyang salita. Paano natin gagawin yun? Sundin natin ang mga utos niya. At pagka kayo po'y magaling na, malaya na, nawasak na po ang sumpa ng kahirapan at lahat ng gawa ng diablo, magpatuloy po kayo sa Jesus Shield Worldwide Ministries hanggang bumaba ang Panginoon. At ang kalayaang natamo po ninyo ay enjoy nyo po hanggang siya po ay muling bumaba. Ito po ay kaligtasan patungo sa pamumuhay kagaya niya. Praise God.